Simula ng bakasyon, niyaya kami ni Mama na umuwi sa probinsya ng Quezon para makalanghap ng sariwang hangin at makalayo sa ingay ng Maynila. Kasama ko ang pinsan kong si Leia, na kasing edad ko lang at kasing kulit. Si Leia ay palaging may mga kwento at tanong na tila walang katapusan. Kuya Marco, may mga sirena nga ba talaga? Ang tanong niya habang kami naglalakad papunta sa tabing dagat. Ha? Hindi ko alam, pero sabi ni Lola, may mga kwento raw na may nakita sila noon. Sagot ko habang iniisip kung paano ko siya ma-enlighten sa walang katotohanan ng mga alamat. Pero sa totoo lang, meron sunding parte sa akin na naaakit sa mga ganitong kwento, lalo na't puno ito ng hiwaga at kababalaghan. Nang makarating kami sa dalampasigan, napansin ni Leah ang kakaibang kinang sa dagat. Kuya Marco, tingnan mo iyon. Sabay turo niya sa isang bagay na tila kumikislap sa ilalim ng tubig. Naglakad kami papunta sa lugar kung saan nakita ni Leah ang kinang. Sa una, akala ko'y simpleng alon lang ito na nagre-reflect ng sikat ng araw. Ngunit nang kami lumapit, may nakita kaming isang bagay na nakalutang. Isang maliit na kabibe na tila may mga ukit na hindi ko pa nakikita kailanman. Dahil sa kuryosidad, kinuha ko ito at tiningnang mabuti. Parang may sulat, bulong ni Leah habang binabasa ang mga ukit. Hindi ko maintindihan, pero parang isang mensahe. Habang hawak ko ang kabibe, may narinig kaming tila isang awit mula sa malayo. Ang tunog ay malambing at mahina, ngunit malinaw sa pandinig. Narinig mo rin ba yon? Tanong ko kay Leah na tila natulala. Tumango siya. Oo, parang galing sa ilalim ng dagat. Paglingon namin pabalik sa dagat, may nakita kaming anino na tila lumalangoy pabalik sa kalaliman. Ang puso ko'y kumabog ng mabilis at hindi ko maiwasang maramdaman ang kaba at pananabik. Leia, tara, sundan natin. Walang pag-aalinlangan, tumakbo kami papunta sa malapit na bangka na madalas naming ginagamit tuwing nag-a-outing sa dagat. Kuya, sigurado ka ba dito? Tanong ni Leia. Kita sa mukha niya ang pag-aalala at excitement. Opo, kailangan nating malaman kung ano yung nakita natin. Sagot ko, puno ng determinasyon. Habang pinalulutang namin ang bangka sa karagatan, hindi ko maiwasang isipin kung ano ang naghihintay sa amin sa ilalim ng tubig. Ang dagat ay tahimik, ngunit ramdam ko ang kakaibang enerhiya na tila may nagmamasid sa amin. Nang makarating kami sa gitna ng dagat, muli naming narinig ang awit, mas malinaw at mas malapit. Kuya, naririnig mo ba yon? Parang nanggagaling sa ilalim. Sigaw ni Leia sabay turo sa isang bahagi ng dagat. Dahan-dahan kong ipinalutang ang bangka sa tinutukoy ni Leia. At doon, sa ilalim ng tubig, nakita namin ang isang nilalang na hindi namin inaasahang makita, isang sirena. Ang kanyang buntot ay nagkikislapan sa ilalim ng tubig habang siya'y lumalangoy pabalik sa amin. Sa kanyang mga mata, may mensahe na hindi ko maipaliwanag. Habang kami natutulala, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang paligid ay tila nagdilim at ang dagat ay umalo ng malakas. Saktong paglingon namin ni Leia, may bumalot na anino sa buong paligid ng bangka. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tinig ang bumulong sa hangin. Tulong. Kailangan ko ang inyong tulong. Pagkatapos ng hindi inaasahang pagkikita namin sa sirena, hindi na kami mapakali ni Rina. Sa aming pagbabalik sa bahay, hindi namin maalis sa isipan ang mga nangyari. Habang nakaupo kami sa harap ng lumang mesa sa kusina, nagpasya kaming bumalik sa dalampasigan kinabukasan upang muling hanapin ang sirena. Isa itong pagkakataon na hindi namin maaaring palampasin. Kinabukasan, habang ang araw ay unti-unting lumilitaw sa abot tanaw, nagmamadali kaming pumunta sa dalampasigan. Dala ang aming backpack na may lamang tubig at kaunting pagkain, hindi namin alintana ang init ng araw. Patuloy na umaawit ang mga alon sa kanilang walang sawang paghaplos sa pampang. Sa aming pagdating,
Agad kaming pumunta sa lugar kung saan namin unang nakita ang sirena. Nandoon pa rin ang mga bakas ng aming yapak mula kahapon, tila isang tanda na kami ay babalik. Sa aming pag-uusisa, napansin namin ang isang kakaibang bagay na nakalutang sa tubig. Isang maliit na kahon na tila gawa sa luma at kinakalawang na bakal. Agad kaming nagpalitan ng tingin ni Rina, parehong may halong kaba at pananabik. Buksan natin, sabi ni Rina habang unti-unting humakbang papalapit sa tubig. Agad kong tinulungan si Rina na kunin ang kahon mula sa tubig. Nang ito'y nasa aming mga kamay, kapansin-pansin ang mga ukit sa ibabaw nito, mga simbolo na hindi namin mawari kung ano ang ibig sabihin. Sa kabila ng kalawang, naisip namin na baka ito'y may kinalaman sa sirena. Dahan-dahan naming binuksan ang kahon at sa loob nito ay isang lumang diary na tila pag-aari ng isang tao mula sa ibang panahon. Sa pagbuklat namin sa mga pahina ng diary, nabasa namin ang kwento ng isang sirena na may misyon na alamin ang lihim ng kalikasan ng mga tao. Ang misyon ay tila bahagi ng isang sinaunang kasunduan sa pagitan ng mundo ng mga sirena at ng mundo ng tao. Ang sirena ay may kakayahang maglakbay sa pagitan ng dalawang mundo, ngunit mayroong isang kondisyon. Siya lamang ang makakabalik kung may natutunan siyang mahalaga na makapagbabago sa relasyon ng dalawang mundo. Habang binabasa namin ang mga pahina, naramdaman namin ang paggalaw ng hangin sa paligid at ang dagat ay tila umuungol. Ang mga alon ay unti-unting lumakas at ang langit ay nagsimulang magkulimlim. Biglang may lumitaw na ilaw mula sa dagat at sa gitna ng liwanag ay ang sirena na muli naming nakita kahapon. Sa kanyang mga mata ay mababakas ang pagkabagabag, ngunit may halong pag-asa. Muli kayong nagbalik, sambit niya, ang kanyang tinig ay tila musika sa aming pandinig. Ang kahon na hawak ninyo ay mahalaga. Ito ang susi sa aking misyon. Hindi namin alam kung ano ang sasabihin. Ang lahat ng ito ay tila labis na kakaiba at hindi kapani-paniwala. Ngunit sa kabila ng aming pagdududa, naramdaman namin ang koneksyon sa sirena. Parang may bahagi ng aming pagkatao na nagsasabing, kailangan namin siyang tulungan. Anong kailangan mong malaman? Tanong ni Rina na tila may lakas ng loob na magtanong sa nilalang mula sa dagat. Ang kahulugan ng pagmamahal at pagkakaibigan na walang hangganan. Sagot ng sirena. Ang kanyang tinig ay puno ng lungkot. Ito ang tanging bagay na makapagbabalik sa akin sa aking mundo. Biglang nagkaroon ng katahimikan at ang dagat ay tila biglang tumigil sa paggalaw. Ang oras ay tila huminto at ang paligid ay nagmistulang isang eksena sa isang lumang pelikula. Sa mga sandaling iyon, naisip namin ni Rina ang aming pagkakaibigan, kung paano namin pinangalagaan ang isa't isa sa paglipas ng mga taon. Ang mga alaala ng aming pagsasama ay bumuhos sa aming isipan, ang mga tawanan, ang mga iyakan, at ang mga pangarap na aming pinagsaluhan. Kung paano namin pinangangalagaan ang isa't isa, kung paano kami nagiging totoo sa aming mga nararamdaman. Sabi ko, hindi sigurado kung tama ang aking mga salita. Ito ang tunay na diwa ng pagmamahal at pagkakaibigan. Ngumiti ang sirena at sa isang iglap, ang kahoy na kahon ay naglaho sa aming mga kamay. Ang dagat ay muling nag-alon at ang mga ulap ay nagsimulang maghiwalay, pinapakita ang liwanag ng araw. Ngunit sa kabila ng aming maliit na tagumpay, may isang tanong na bumabagabag sa aming isipan. Bakit kailangan mong malaman ang tungkol dito? Tanong ni Rina. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ngumiti ang sirena, ngunit sa likod ng kanyang nangiti ay may isang lihim na tila hindi namin maabot. Dahil ang tunay na pagmamahal ay ang susi sa ating kaligtasan. Sagot niya, bago siya unti-unting naglaho sa liwanag ng araw. Iniwan kami ng sirena na may halong kaligayahan at pagkabagabag.
Ang kanyang huling salita ay naging isang palaisipan sa aming isipan. Ano ang kanyang tunay na misyon at bakit ang pagmamahal ang susi sa kaligtasan? Sa aming pag-uwi, hindi namin maiwasang mag-isip na ito ay simula pa lamang ng mas malalim na kwento. Ang dagat ay may lihim na dapat naming tuklasin. Mula nang matuklasan namin ni Carlo ang sirena sa dalampasigan, hindi na kami mapakali. Ang kanyang mahabang buhok na tila kumikinang sa ilalim ng sikat ng buwan at ang kanyang mga mata na puno ng hiwaga ay hindi maalis sa aming isipan. Kapwa kami nakaramdam ng magnetikong hatak mula sa kanya na para bang may hindi nakikitang puwersa na humihila sa amin pabalik sa dagat. Isang gabi, nagpasya kaming bumalik sa dalampasigan upang masulyapan muli ang misteryosong nilalang. Pagdating namin doon, narinig namin ang malumanay na awit na tila nagmumula sa kailaliman ng tubig. Ang tinig ng sirena ay puno ng hinagpis at pagnanasa na para bang may nais siyang iparating sa amin. Lumapit kami sa pampang, iniwasang gumawa ng ingay. Nagulat kami nang makita ang sirena na nakaupo sa isang malaking bato. Ang kanyang palikpik ay kumikinang sa sinag ng buwan. Sa pagkakataong iyon, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Parang may koneksyon kami sa kanya. Isang bagay na higit pa sa mahiwagang nilalang na aming natuklasan. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Carlo sa sirena. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at pangamba. Ngumiti ang sirena, ngunit ang kanyang ngiti ay puno ng kalungkutan. Ako si Marina, wika niya, at may hinahanap akong bagay na lubhang mahalaga. Anong bagay iyon? Tanong ko na puno ng kuryosidad. Isang hiyas na may kapangyarihang magpanumbalik ng kapayapaan sa aking mundo. Sagot niya, hinahanap ko ito sa lupaing ito, ngunit hindi ko ito matagpuan ng mag-isa. Napatitig kami ni Carlo sa isa't isa. Hindi namin alam kung ano ang dapat naming gawin, ngunit ang kanyang mga salita ay pumukaw sa aming damdamin. Ang ideya na makakatulong kami sa isang sirena para sa kapayapaan ng kanyang mundo ay tila napakalaki para sa aming murang kaisipan. Papaano kami makakatulong? Tanong ni Carlo na puno ng pag-asa sa kanyang tinig. May mga palatandaan, sagot ni Marina, na matatagpuan lamang ng mga may purong puso. Kailangan ko kayo upang matagpuan ang hiyas na ito. Walang pag-aalinlangan, pumayag kami. Ang ideya na makakatulong sa isang mahiwagang nilalang ay puno ng pag-asam at pananabik. Sinundan namin ang sirena sa isang kuweba na nakatago sa likod ng isang malaking bato. Doon ay natagpuan namin ang isang lumang mapa na tinuturo ang lokasyon ng hiyas na hinahanap ni Marina. Habang binabasa namin ang mapa, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya mula rito. Parang may bumubulong sa akin, sinasabi kung saan kami dapat tumungo. Sinundan namin ang mga palatandaan mula sa lumang puno na hugis puso, hanggang sa maliit na lawa na napapalibutan ng mga bulaklak na tila kumikinang sa dilim. Pagdating namin sa huling palatandaan, isang malaking bato na tila yari sa kristal, nakita namin ang hiyas na nakatago sa ilalim nito. Ngunit sa aming pagtatangka na kunin ito, isang malakas na liwanag ang bumalot sa paligid. Ang bato ay tila nagising at isang nilalang na may pakpak ang lumitaw mula rito. Matagal ko nang hinihintay ang panahon na ito, sabi ng nilalang. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Nagulat kami ni Carlo, hindi alam kung ano ang dapat gawin. Ang nilalang na ito ay tila tagapagbantay ng hiyas, isang pagsubok bago namin ito makuha. Ang hiyas ay hindi para sa inyong mundo, sabi ng nilalang. Ngunit kung makakahanap kayo ng tunay na layunin, maaari itong magbigay sa inyo ng karunungan. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ang hiyas ay hindi lamang para sa kapayapaan ng mundo ni Marina, kundi para rin sa amin, isang pagkakataon upang matutunan ang mas malalim na kahulugan ng buhay. Ngunit bago pa man kami makapagpasya, ang liwanag ay nagbago. Bumalik kami sa dalampasigan
at sa aming harapan ay si Marina, muling ngumiti sa amin. Salamat sa inyong tulong, sabi niya, ngunit ang hiyas ay may sariling landas. Kailangan kong bumalik sa aking mundo. Nagpaalam kami sa kanya, ngunit ang pakiramdam na may hindi pa natatapos ay nasa aming damdamin. Ano nga ba ang tunay na layunin ng hiyas? At bakit tila kami ang napili upang makahanap nito? Habang naglalakad kami pauwi, ramdam ko ang kakaibang pagnanasa sa loob ko, na parang ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. Ngunit ang liwanag mula sa hiyas at ang misteryosong tagapagbantay ay nag-iwan ng isang tanong sa aking isipan. Ano nga ba ang tunay na kapangyarihan ng hiyas na ito at paano nito mababago ang aming mundo? Sa dulo ng gabing iyon, alam kong kami ay muling babalik sa dalampasigan, hindi lamang para sa sirena kundi para sa lihim na bumabalot sa hiyas. Ang aming pakikipagsapalaran ay hindi pa tapos at ang misteryo ng sirena ay may mas malalim pang kahulugan na naghihintay na matuklasan. Mula nang makatagpo namin ni Ana ang sirena sa batuhan, hindi na kami mapakali. Ang bawat araw ay tila puno ng pag-aabang na para bang may misteryosong tawag ang dagat na patuloy na humihila sa amin pabalik. Hindi maikakaila ang pag-aalinlangan sa aming mga isip, ngunit ang kuryosidad ay tila mas matimbang kaysa takot. Ngayong Sabado, napagkasunduan namin ni Ana na bumalik sa Pampang at muling hanapin ang sirena. Habang papalapit kami sa batuhan, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa aming dalawa. Naramdaman ko rin ang kakaibang kilabot na hindi ko maipaliwanag. Isang uri ng sensasyon na nagpapataas sa balahibo ng aking batok. Nang malapit na kami sa batuhan, nagulat kami nang makita ang sirena na nakaupo roon. Ang kanyang buntot ay kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Nagbalik kayo, wika ng sirena, ang kanyang tinig ay tila musika sa aming pandinig. Alam kong hindi kayo mapakali sa aking mga sinabi noong una tayong nagkita. Tumango si Ana at ako naman ay nagtanong, ano ba talaga ang iyong misyon? Bakit ka nandito sa aming Pampang? Matiim na tumingin ang sirena sa amin at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang lalim ng karagatan, misteryoso at puno ng lihim. Ako si Elara at ako ay narito upang magbigay babala, sabi niya. Ang mundo ng tao at mundo ng dagat ay magkaugnay, ngunit may panganib na lumalapit na nagbabanta sa kapwa natin. Napatingin kami ni Ana sa isa't isa, puno ng pagtataka. Anong klasing panganib? Tanong ni Ana, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Isang nilalang mula sa kailaliman ng dagat na sinaniban ng kadiliman ang nagbabalak na sirain ang balanse ng ating mga mundo, sagot ni Elara. Kailangan ninyong tulungan akong pigilan siya. Hindi ko alam kung paano namin magagawa iyon, ngunit may bahagi sa akin na nagsasabing dapat kaming makinig. Paano namin magagawa iyon? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan ngunit handang makinig. May isang bagay sa inyong mundo na kailangan ko, sabi ni Elara. Isang sinaunang hiyas na may kapangyarihang magpaamo sa nilalang na iyon. Hindi ko ito makukuha mag-isa, ngunit sa tulong ninyo, may pag-asa tayong mapanatili ang kapayapaan. Napaisip kami ni Ana, isang hiyas, saan kami magsisimulang maghanap. Habang nagkukuwento si Elara tungkol sa hiyas, sa likod ng kanyang tinig ay nararamdaman ko ang pag-aalala, isang takot na hindi niya maipahayag ng buo. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Ana na may determinasyon sa kanyang boses. Tutulungan ka namin. Habang nag-uusap kami, biglang dumilim ang kalangitan. Ang dagat ay naging maalon at ang hangin ay nag-umpisang humuni ng kakaibang tunog. Nagmamadali tayo, sabi ni Elara. Ang panganib ay mas malapit na kaysa inaakala natin. Sa sandaling iyon, may narinig kaming sigaw mula sa kalayuan. Isang lalaki, tila nanggaling sa Pampang,
ang tumatakbo papunta sa amin. "Anong ginagawa ninyo rito?" Tanong niya, tila nagmamadali. Nagulat kami ni Ana, ngunit bago pa kami makasagot, biglang lumapit si Elara sa kanya. "Ikaw ang tagapangalaga ng hiyas," sabi niya, "ikaw ang hinahanap ko." Nagulat ang lalaki, ngunit sa kanyang mga mata ay nakita ko ang pagkilala kay Elara. "Ako si Mateo," sabi niya. "Matagal ko nang hinahanap ang pagkakataong ito. Ang hiyas ay nasa aking pag-iingat." Sa pag-uusap naming tatlo, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa aming balikat. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman ko rin ang pag-asa. Sa tulong ni Mateo at ng hiyas, may pag-asa kaming mapigilan ang paparating na panganib. Habang nag-uusap kami, biglang lumitaw mula sa dagat ang isang anino, isang higanteng nilalang na may mga mata na kumikinang sa dilim. "Sila na," bulong ni Elara, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Nagmadali si Mateo, hawak ang hiyas, habang kami ni Ana ay nanatiling nakatayo sa tabi ni Elara. Sa sandaling iyon, nalaman ko kung gaano kahalaga ang aming misyon. Hindi lamang ito tungkol sa pagligtas sa mundo ng sirena, kundi pati na rin sa amin. At sa gitna ng kaguluhan, isang lihim ang lumitaw, isang bagay na hindi namin inaasahan. Ang hiyas ay hindi lamang isang bagay, kundi isang bahagi ng aming pamilya. Sa sandaling iyon, nagising ang isang alaala sa akin, isang kwento mula sa aming lolo, tungkol sa isang hiyas na may kapangyarihang magligtas ng mga mundo. Ngunit paano ito naging bahagi ng aming pamilya? At bakit hindi namin ito nalalaman? Sa gitna ng pagkabigla, naramdaman ko ang pag-aalala ni Ana. "Kailangan nating malaman ang buong kwento," bulong niya na tila puno ng bagong misteryo. Habang umaalingaw-ngaw ang dagat at ang hangin ay humuhuni ng misteryosong awitin, alam kong ito ay simula pa lamang ng aming paglalakbay. Ang aming misyon ay puno ng panganib, ngunit sa tulong ng sirena at ng hiyas, may pag-asa kaming matagpuan ang kasagutan sa mga lihim na bumabalot sa aming pamilya. Ang araw ay tila sumisikat ng mas maliwanag kaysa dati. Ang hangin ay puno ng kakaibang enerhiya na nagdadala ng mga bulong ng dagat sa aming pandinig. Ako si Lila at kasama ko ang pinsan kong si Enzo. Sa aming murang edad, ang kamangha-manghang mundo ng dagat ay patuloy na nagbibigay sa amin ng mga kwento na puno ng hiwaga at pakikipagsapalaran. Kahapon, sa di inaasahang pagkakataon, nakatagpo kami ng isang sirena na may malalim na lihim. Hindi namin akalaing ang aming simpleng pamamangka ay hahantong sa pagkikita sa isang nilalang na matagalan na naming pinapangarap makita. Ang kanyang pangalan ay Maris at sa bawat kibot ng kanyang mga labi, nararamdaman namin ang bigat ng kanyang misyon. "May kailangan kayong malaman," sabi ni Maris habang kumikinang ang kanyang mga mata sa liwanag ng araw. "Ang inyong mundo ay konektado sa aming mundo sa paraang hindi ninyo inaasahan." Hindi namin lubos maisip ang kanyang sinasabi, ngunit ang kanyang tinig ay puno ng katiyakan. Si Enzo ay tahimik na nakikinig habang ako naman ay puno ng kuryosidad. Ano nga bang lihim ang tinatago ng sirena? Ano ang kanyang pakay? "May isang bagay na nawawala sa aming mundo," patuloy ni Maris. "Isang bagay na mahalaga sa balanse ng dagat at sa aming kaligtasan. Ang bagay na ito ay nasa inyong mundo ngayon at kailangan ninyo itong mahanap bago pa man huli ang lahat." Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng misteryo sa aming isipan. Ano kaya ang nawawala? Paano namin ito mahahanap? Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, hindi namin maitatanggi ang pagnanasang makatulong sa kanya. Ang koneksyon namin sa dagat ay tila mas tumitindi sa bawat sandali. Ngunit paano namin ito mahahanap? Tanong ni Enzo, tila nag-aalala. "At ano ang hitsura nito?" "Ang bagay na ito ay may anyo ng isang bihirang perlas," sagot ni Maris. "Ngunit hindi ito karaniwang perlas.
Ito ay may kakayahang magbigay buhay at liwanag sa aming mundo. Kapag ito'y nawala, ang dagat ay magiging madilim at walang buhay. Sa kabila ng kanyang paliwanag, ang misyon ay tila imposible. Paano namin hahanapin ang isang perlas sa malawak na mundo ng tao? Ngunit sa kabila ng aming pag-aalinlangan, kami ay determinado. Ang aming pamilya at pagkakaibigan ang nagbigay lakas sa aming desisyon. Nagpasiya kaming simulan ang paghahanap sa lugar kung saan kami madalas maglaro at maglakbay. Ang lumang pampang, ang aming paboritong tagpuan, ay tila puno ng mga lihim na matagal nang nakatago. Ang bawat alon, ang bawat hugis ng buhangin ay tila may kwento na handang ibahagi. Habang naglalakad kami sa pampang, napansin namin ang kakaibang kinang sa buhangin. Ang kinang na iyon ay hindi karaniwan at ito ay nagbigay ng bagong pag-asa sa amin. Si Enzo ay mabilis na dumukot sa buhangin at doon nakita namin ang isang maliit na bagay. Isang perlas! Bulalas ni Enzo. Ngunit ito ba ang perlas na sinasabi ni Maris? Hindi ko alam ang sagot, ngunit ang perlas ay tila puno ng enerhiya. Ang liwanag nito ay kakaiba, tila nagbibigay ng init at buhay sa paligid. Alam namin na ito ang aming hinahanap, ngunit paano namin ito ibabalik kay Maris? Sa aming pag-iisip kung paano namin ito ihahandog sa sirena. Isang matinding hampas ng alon ang biglang dumating at kami ay nabalot ng pangamba. Sa gitna ng kaguluhan, narinig namin ang tinig ni Maris, ngunit hindi siya nag-iisa. May iba pang naghahanap sa perlas na ito. Babala ni Maris, tila nagmamadali. Kailangan ninyong mag-ingat. Ang perlas na ito ay hindi lamang para sa amin, kundi para sa kaligtasan ng inyong mundo. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng bigat sa aming mga puso. Sino-sino ang mga kalabang ito, ano ang kanilang layunin? Ang pag-aalala ay bumabalot sa amin, ngunit sa kabila nito, kami ay determinado. Ang aming misyon ay higit pa sa aming inaasahan. Sa gitna ng aming pag-iisip, isang anino ang lumitaw sa likuran namin. Ang anino ay tila isang tao, ngunit may kakaibang presensya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lihim, at ang kanyang paggalaw ay tila puno ng intensyon. Ang perlas na iyan ay hindi para sa inyo, sabi ng anino na may tinig na puno ng lamig. Ito ay para sa akin. Kami ay nabalot ng takot, ngunit hindi kami nagpaawat. Ang aming determinasyon ay mas matibay kaysa sa anumang pag-aalinlangan. Alam namin na ang aming misyon ay hindi lamang para sa sirena, kundi para sa buong mundo. Habang ang anino ay papalapit, kami ay nagtataka. Sino siya? Ano ang kanyang layunin? Ngunit sa kabila ng aming pag-aalinlangan, kami ay handang ipaglaban ang aming misyon. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman namin ang presensya ni Maris sa aming tabi. Ang kanyang lakas at liwanag ay tila nagbibigay sa amin ng lakas na hindi namin inaasahan. Sa aming puso, alam namin na kami ay hindi nag-iisa. Ang aming kwento ay puno ng hiwaga, ngunit sa kabila ng lahat, kami ay handang harapin ang anumang panganib. Ang perlas ay nasa aming mga kamay at ang lihim nito ay handang ibahagi sa mundo. At sa dulo ng bahagi, isang tanong ang bumalik sa aming isipan. Ano ang magiging kapalaran ng perlas at ng aming misyon? Hindi ko akalaing ang isang tahimik na umaga sa tabing dagat ay magiging simula ng isang kakaibang yugto sa aming buhay. Ako si Lila at kasama ko ang pinsan kong si Marco. Mula noong mga bata pa kami, palagi kaming naglalaro sa baybayin ng aming maliit na bayan. Ngunit sa araw na ito, ang aming paglalakbay ay nagdala sa amin sa isang di inaasahang pakikipagsapalaran. Habang kami naglalakad sa dalampasigan, bigla naming napansin ang isang kakaibang kislap sa di kalayuan. Marco, tingnan mo iyon, sabi ko, sabay turo sa liwanag na tila kumikislap mula sa ilalim ng tubig. Nagkatinginan kami, puno ng kuryosidad,
at hindi nag-aksaya ng panahon para lapitan ito. Nang marating namin ang pinagmumula ng liwanag, napansin naming may isang bagay na nakalubog sa mababaw na bahagi ng dagat. Humakbang si Marco at dahan-dahang inilapat ang kanyang kamay sa tubig at doon ay lumitaw ang isang sirena. Ang kanyang balat ay kumikinang sa liwanag ng araw at ang kanyang mga mata ay puno ng mga lihim na tila nag-aanyaya. "Huwag kayong matakot," sabi ng sirena. Ang kanyang tinig ay parang musika na humahaplos sa aming pandinig. Ako si Maris at may dala akong mahalagang mensahe. Napatingin kami sa isa't isa, naguguluhan, ngunit sabik na malaman ang karugtong ng kanyang sasabihin. "Anong mensahe?" tanong ni Marco na palaging mas matapang sa amin. "May panganib na paparating sa inyong bayan," sagot ni Maris. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Isang sinaunang puwersa ang nagising mula sa kailaliman ng dagat at kailangan ito mapigilan. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag tungkol sa isang mahiwagang artepakto na kailangan naming matagpuan. Ito raw ang susi upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang sa ilalim ng dagat. Ngunit hindi ko ito magagawa mag-isa. Kailangan ko ang tulong ninyo. Bagamat natatakot, alam naming hindi namin siya kayang talikuran. "Ano ang kailangan naming gawin?" tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig sa kaba at pananabik. Sinabi ni Maris na kailangan naming sundan ang mga palatandaan na nagdadala sa amin sa isang nakatagong kuweba sa bundok malapit sa bayan. Doon daw namin matatagpuan ang artepakto. Ngunit binalaan niya kami na hindi ito magiging madali sapagkat may mga nilalang na nagbabantay dito. Kasabay ng nararamdaman naming takot ay ang isang kakaibang sigla. Naramdaman kong ito na ang pagkakataon namin ni Marco na makasaksi ng isang bagay na higit pa sa aming mga panaginip. Kaya't nagpasya kaming sumang-ayon sa misyon ni Maris. Bago kami umalis, inabot ni Maris sa amin ang isang maliit na kristal na kumikinang ng malabughaw na ilaw. "Ito ang magiging gabay ninyo," sabi niya. "Sundan ninyo ang liwanag nito at ito ang magpapakita sa inyo ng tamang daan." Habang papalayo kami sa dalampasigan, sumagi sa isip ko ang posibleng panganib na kakaharapin namin. Hindi lamang ito isang simpleng laro. Ngayong may misyon na kaming dapat gampanan, ang aming mundo ay tila lumawak ng higit sa inaasahan. Sa aming pagbabalik tanaw sa nayon, lalo kong nakita ang kagandahan ng aming bayan. Ang mga puno ng niyog na sumasayaw sa hangin, ang dagat na kumikinang sa ilalim ng araw, at ang mga tao na abala sa kanilang mga gawain. Lahat ng ito ay parte ng aming mundo na ngayon ay nangangailangan ng aming proteksyon. Habang naglalakad kami patungo sa bundok, hindi ko mapigilang magtanong kay Marco, paano kaya kung hindi natin magawa, kung hindi natin mahanap ang artepakto? Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Kaya natin ito, Lila. Basta't magkasama tayo, walang imposible." Ang mga salita niya ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Alam kong kahit anong mangyari, handa kaming harapin ang anumang pagsubok, magtagumpay man o hindi. Nang marating namin ang paanan ng bundok, hinugot ni Marco ang kristal mula sa kanyang bulsa. Nagsimulang magningning ang kristal at sa aming harapan ay nagpakita ang isang landas na tila naliligid ng mga alitaptap. Sinundan namin ang landas na iyon, bawat hakbang ay puno ng pag-asa at takot. Ngunit sa dulo ng landas ay natigilan kami. Sa aming harapan ay isang malaking pintuan na gawa sa bato, tila may ukit ng mga misteryosong simbolo. "Ito na ba iyon?" tanong ni Marco, hindi makapaniwala sa aming natagpuan. Bago pa man kami makagalaw, narinig namin ang isang tinig mula sa likuran. "Akala niyo ba'y kayo lang ang may alam sa lihim na ito?"
Lumingon kami at nakita ang isang matandang lalaki na hindi pamilyar sa amin. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap at sa kanyang mga labi ay may nangiti na tila may alam na hindi namin batid. Sa sandaling iyon, napagtanto naming ang aming pakikipagsapalaran ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng artepakto. May mas malalim na misteryo na kailangan naming tuklasin at hindi kami sigurado kung sino ang dapat pagkatiwalaan. At sa pag-ikot ng mga pangyayari, naisip ko, sino ba talaga ang nagmamaniobra sa aming kapalaran? Sa pagsapit ng dapit hapon, nang magkulay kahel na ang kalangitan at bumababa na ang araw sa kanlurang bahagi ng isla, nagpasya kami ni Marites na bumalik sa dalampasigan kung saan namin unang natagpuan ang sirena. Ang dagat ay tila isang malawak na salamin na sumasalamin sa papalubog na araw. Ngunit kami ay hindi nagpunta roon upang humanga sa tanawin. May kakaibang pangako sa hangin, isang panibagong sorpresa na maaaring magbago sa lahat ng aming nalalaman. Tingin mo ba magsasalita ulit siya? Tanong ni Marites habang naglalakad kami sa buhangin. Halata ang kaba sa kanyang tinig. Ako man ay hindi sigurado sa sagot, ngunit may kakaibang pakiramdam akong hindi pa tapos ang kwento ng sirena. Hindi ko alam, sagot ko, pero sana magpakita siya ulit. Parang may gusto siyang sabihin sa atin. Nang dumating kami sa paborito naming puwesto, ang alon ay malumanay na humahalik sa pampang. Walang ibang tao sa paligid at ang katahimikan ay tila nagsusumamo ng isang bagay na misteryoso. Naupo kami at naghintay, ang aming mga mata ay nakatuon sa dagat, umaasang makikita ang kilalang anyo ng sirena. Maya-maya ay narinig namin ang isang mahinang tunog mula sa ilalim ng tubig. Isang awit na puno ng pighati at pag-asa, tila itinatawagan kami. Biglang lumitaw mula sa kalaliman ang sirena. Ang kanyang buhok ay sumasabay sa agos ng tubig. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may kalakip na determinasyon. Hindi ko na kayang itago ito, bulong niya habang unti-unting lumapit sa pampang. Kailangan niyo akong tulungan. Ako at si Marites ay nagkatinginan, punong-puno ng pagtataka. Ano ang ibig niyang sabihin? Anong tulong ang kailangan niya sa amin? May misyon ako, patuloy ng sirena. Isang misyon na magliligtas sa mundo ng mga tao at mundo namin. Ngunit hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Sa pagkakarinig nito, ramdam ko ang bigat ng kanyang sinasabi. Ano ang koneksyon namin sa kanyang misyon? Bakit kami ang pinili niya? Sa ilalim ng dagat, may isang bagay na nagtatago, paliwanag ng sirena. Isang makapangyarihang hiyas na kayang magbigay ng kapangyarihan sa kahit sino mang makahanap nito. Nasa panganib ito dahil may mga nilalang na hindi dapat makakakuha nito. Ang kwento niya ay parang sa mga naririnig namin sa mga alamat, mga kwento ng kayamanan at panganib. Ngunit ang kanyang tono ay nagsasabi na ito ay higit pa sa alamat. Ito ay buhay na katotohanan. Bakit kami? Tanong ni Marites, hindi makapaniwala. Bakit hindi mo sabihin sa mga mas nakakatanda? May dahilan kung bakit kayo ang pinili, sagot ng sirena. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Kayo ay may purong puso at hindi ninyo gagamitin ang hiyas para sa masama. Kayo ang makakapagligtas sa amin. Habang iniisip ko ang kanyang sinabi, may naramdaman akong kakaibang koneksyon sa sirena. Parang may bahagi ng aking sarili na sumasang-ayon sa kanya. Ngunit paano kami magsisimula sa ganitong klase ng misyon? Anong kailangan naming gawin? Tanong ko, handang tumulong kahit na hindi ko lubos na naiintindihan ang lahat. Bukas ng gabi, sa oras na buwan ay nasa pinakamataas na bahagi ng langit. Kailangan niyo akong samahan sa ilalim ng tubig, sabi ng sirena. May daan patungo sa lugar kung saan nakatago ang hiyas, pero kailangan nating mag-ingat. May mga bantay ito na hindi basta-basta matatalo. Ang kaba ay bumalot sa akin,
Ngunit kasabay nito ay ang excitement. Isang pagkakataon na makagawa ng isang bagay na mahalaga. Isang pagkakataon na hindi ko akalaing darating sa aming dalawa ni Marites. Bukas ng gabi, ulit ni Marites, tila iniisip ang lahat ng posibleng mangyari. Tumango ang sirena at ang kanyang nangiti ay tila nagsasabi na kami ang tamang tao para sa kanyang misyon. Oo, ngunit may isang bagay pa kayong dapat malaman. Nagkatinginan kami ni Marites, handa sa kung anuman ang kanyang sasabihin. Ngunit ang kasunod ng mga salita ng sirena ay nagbigay ng matinding twist sa aming mga plano. Isa sa inyo ay may kaugnayan sa akin. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay lumalalim ang tingin. Isa sa inyo ay may dugong sirena. Biglang bumaliktad ang aking mundo. Sino sa amin? Ako ba o si Marites? Paano ito posible? Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong impormasyon. Ngunit sigurado akong ito ay magbabago sa lahat ng bagay. Hindi ko alam ang susunod na mangyayari, ngunit ang sigurado ay hindi na kami magiging katulad ng dati. Habang naglalaho ang sirena sa tubig, naiwan kaming nagtataka at puno ng pag-aalinlangan. Isa sa amin ay may dugong sirena at ito ang magiging susi sa aming misyon bukas ng gabi. Sa kabila ng malamlam na liwanag ng buwan, kami ni Carlo ay patuloy na naglalakad sa baybayin. Ang bawat hakbang namin ay tila umaalon-alon sa ritmo ng dagat na para bang sinasabing mayroong kailangang matuklasan. Nasa likod bahay namin ang dagat, ngunit kahit kailan, hindi ko pa naramdaman ang ganitong klaseng pagnanasa na tuklasin ang kanyang lihim. Sigurado ka ba dito, Mia? Tanong ni Carlo habang hinahaplos ang buhangin sa pagitan ng kanyang mga daliri. Hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin. Tumango ako kahit na may kaba sa aking dibdib. Alam ko pero parang may tumatawag sa atin. Parang siya. Siya, ang sirenang nakita namin sa unang pagkakataon, isang buwan na ang nakalipas. Sa likod ng mga alon at sa ilalim ng tubig, siya ay tila isang panaginip na naglalakbay. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabi ng kwento, isang kwento na hindi lamang tungkol sa kanyang sarili kundi pati na rin sa amin. Mula noong gabing iyon, hindi na kami mapakali. Nagpasya kaming bumalik sa lugar na pinagtataguan niya, umaasang makakausap siya. Hindi ko maipaliwanag, ngunit parang may koneksyon kami sa kanya. Isang koneksyon na higit pa sa mahiwagang musika na dala ng kanyang awit. Nang makarating kami sa isang bahagi ng dalampasigan kung saan ang mga alon ay mas malakas, huminto kami. Naramdaman ko ang malamig na hangin na nagbigay ng kakaibang kilabot sa aking balat. Narito siya, bulong ko, na parang may kasiguraduhan. Lumapit si Carlo sa tabi ko, ang mga mata niya ay puno ng pagkauhaw sa kaalaman. Paano mo nasabi? Ngunit bago ko pa man masagot, biglang umalon-alon ang tubig. Isang pamilyar na himig ang narinig namin, nagmumula sa mga alon. Ang melodiya ay bumalot sa paligid, at sa isang iglap, lumitaw ang sirena. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kabila ng dilim, at sa unang pagkakataon, siya ay tila hindi nagtatago. Magandang gabi, bati niya, ang kanyang boses ay parang isang awit na umaalon-alon sa hangin. Magandang gabi rin, sagot ni Carlo, halatang nagpipigil ng kaba. Ano ang iyong misyon? Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng misteryo at pag-unawa. Ako ay may lihim na misyon, ngunit hindi ito para sa akin. Ito ay para sa inyo. Napatingin kami ni Carlo sa isa't isa. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit kami? Ang mga tanong ay nagsimulang maglaro sa aming isipan. Isang misyon para sa amin? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ano ang kailangan naming gawin? Nagsimula siyang kumanta, isang awit na puno ng pag-asa at pangako. Sa kanyang kanta, nakita namin ang mga imahe ng mga sinaunang baybayin, ng mga tao na nakikipag-ugnayan sa mga nilalang ng dagat. Ngunit higit pa roon,
May isang bahagi ng kanta na nagpakita ng dalawang bata, magkaibigan, magkasamang naglalakbay sa isang mundo na puno ng hiwaga. Sila ay kami. Ang inyong misyon, sabi niya pagkatapos ng kanyang awit, ay matuklasan ang lihim ng dagat na ito. May mga bagay na sinubukang itago ng mga tao, ngunit kayo ang may kakayahang ilabas ang katotohanan. Paano namin gagawin iyon? Tanong ni Carlo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa isa't isa at sa kapangyarihan ng inyong imahinasyon, sagot niya, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Sa pag-uusap namin, naramdaman ko ang init sa aking puso, isang uri ng pag-asa na matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na nag-iwan ng takot sa akin. Ang mga alon ay tila may dalang mensahe, isang babala na hindi ko palubos na maunawaan. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin sa likod ko. Nilingon ko ito at nakita ang isang anino mula sa likod ng mga puno. Parang may nanonood sa amin, isang presensya na hindi namin inaasahan. Mia, Carlo, sabi ng sirena, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Mag-ingat kayo, hindi lahat ng lihim ay handang ipakita ang kanilang sarili. Sa kanyang mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang kilabot na hindi ko maipaliwanag. Ano ang tunay na lihim na dala ng dagat? At sino ang anino sa likod ng mga puno? Hindi namin alam ang sagot, ngunit alam namin na ang aming misyon ay nagsisimula pa lamang. Ang dagat, ang sirena, at ang mga lihim na nakatago sa ilalim ng tubig, lahat ng ito ay bahagi ng isang kwento na kailangan naming tuklasin. Habang umaalis kami sa dalampasigan, alam kong hindi na kami babalik sa dati naming buhay. Ang gabi ay puno ng mga misteryo at kami ay handa nang harapin ang mga ito. Ngunit sa likod ng aming tapang, may isang tanong na patuloy na gumugulo sa aming isipan. Ano ang naghihintay sa amin sa mundo ng mga sirena? Ang alon sa likod namin ay tila sumagot, isang bulong ng dagat na nagsasabing ito ay simula pa lamang. Ang hangin ay nagdadala ng malamig na simoy mula sa dagat, sumasayaw sa mga punong kahoy at nagpapakilabot sa aking balikat. Kasama ko si Mariel, ang pinsan kong palaging may baong kwento ng kababalaghan habang papalapit kami sa dalampasigan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang dagat ay tila isang salamin na nagpakita ng mga bituin sa kalangitan. Ang aming hakbang ay sabay na naglalakad sa buhangin, ang tunog ng maliliit na alon ay parang musika na nagtutulak sa amin para magpatuloy. Sigurado ka bang nandito siya, Anton? Tanong ni Mariel, ang tono ng boses niya ay may halong pag-aalinlangan at pananabik. Oo, sabi ni Lola, dapat natin siyang hanapin sa gabi ng kabilugan ng buwan. Sagot ko, habang pinipilit na hindi magpahalata ng kaba. Ang sirena, nakilala sa aming baryo bilang tagapagbantay ng mga nawawalang kaluluwa, ay may lihim na misyon na walang sinuman ang nakakaalam. Ito ang aming pakay, ang tuklasin ng kanyang lihim. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa narating namin ang isang bahagi ng dalampasigan na tila hindi naaabot ng sinuman. Ang lugar ay napapalibutan ng matataas na batuhan at sa gitna nito ay isang maliit na kuweba na may kumikinang na ilaw sa loob. Nagkatinginan kami ni Mariel, pareho naming naisip na ito na marahil ang tamang lugar. Handa ka na ba? Tanong ko habang inaabot ang kamay ni Mariel para patibayin ang loob niya at marahil pati ang akin. Tumango siya, sabay higpit sa hawak ko. Magkasama kaming pumasok sa kuweba, ang ilaw sa loob ay nagmumula sa isang mahiwagang kristal na nakakabit sa dingding. Sa ilalim nito, isang silweta ang unti-unting lumitaw, ang sirena. Ang kanyang buhok ay tila gawa sa mga sinag ng buwan, ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng dagat. Hindi siya mukhang mapanganib, bagkus ay may taglay na kapayapaan sa kanyang presensya. Anton,
Mariel, inaasahan ko ang inyong pagdating. Ang sabi ng sirena, ang boses niya ay parang awit na nakakaakit sa damdamin. Ako si Nerina at may mahalaga akong misyon. Nagtaka kami kung paano niya nalaman ang aming mga pangalan. Ngunit bago pa kami makapagtanong, nagpatuloy siya sa pagsasalita. May mga kaluluwang ligaw na naghahanap ng kanilang daan pabalik sa kanilang tahanan. Kayo ang pinili ng mga bituin para maging gabay nila. Tumigil si Nerina at tiningnan kami ng mariin, tila sinusukat ang aming kahandaan. Ngunit hindi ito isang simpleng misyon. Kailangan ninyong harapin ang inyong sariling mga takot at pagdududa. Kailangan ninyong magtiwala sa isa't isa. Nagpalitan kami ni Mariel ng tingin. Alam ko ang takot na nakakubli sa likod ng kanyang mga mata dahil ito rin ang aking nararamdaman. Pero naroon ang determinasyon, ang pagnanais na makatulong at malaman ang lihim ng sirena. Sinimula ni Nerina ang pagkukwento. Ang kanyang boses ay nagpalutang sa amin sa isang mundo na puno ng misteryo at hiwaga. Ang mga kaluluwa na inyong tutulungan ay galing sa iba't ibang panahon. Sila ay mga nawawalang manlalakbay, mga batang hindi nakabalik sa kanilang tahanan, mga mandirigma na hindi nagtagumpay sa kanilang laban. Ang kanilang mga kwento ay ang susi para sa inyong tagumpay. Habang patuloy siyang nagsasalita, unti-unting naglaho ang takot sa aming mga puso na palitan ng pag-asa. Ngunit nang siya ay huminto, nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa kuweba. Alam kong may susunod pang dapat mangyari, ngunit hindi ko inaasahan ang kanyang sinabi. Ngunit may isang kaluluwa na hindi ninyo dapat tulungan. Sabi ni Nerina, ang boses niya ay biglang naging seryoso. Siya ay mapanganib, isang mandirigma na nagdala ng kadiliman sa kanyang panahon. Kung siya ay makawala, ang mundo ay maaaring magdusa. Isang malamig na hangin ang dumaan sa loob ng kuweba, tila nagpahiwatig ng panganib. Ang mga mata ni Nerina ay nagbago. Mula sa kapayapaan ay naging babala. Kayo ang magiging tagapagpatupad ng katarungan, ngunit tandaan, ang pagtulong sa maling kaluluwa ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang responsibilidad na ito. Paano kung magkamali kami ni Mariel? Paano kung ang kaluluwa na dapat naming iwasan ay magtagumpay na makalapit sa amin? Habang pabalik kami sa dalampasigan, hindi ko maiwasang pag-isipan ang sinabi ni Nerina. Kasama ang pag-aalinlangan, naroon din ang pag-asang matutuklasan namin ang tamang daan sa aming misyon. Ngunit sa likod ng aking isipan, may bumabalik na tanong. Sino ang kaluluwang hindi namin dapat tulungan? Ito ang tanong na bumabagabag sa akin habang ang mga alon ay patuloy na humahampas sa dalampasigan at ang liwanag ng buwan ay unti-unting nawawala sa likod ng mga ulap. Sa susunod na hakbang namin ni Mariel, ang aming paglalakbay ay nagsisimula. Isang paglalakbay na puno ng hiwaga, peligro at pag-asa. Sa tahimik na baybayin ng aming maliit na bayan, kung saan ang dagat ay tila walang katapusang misteryo, kami ng pinsan kong si Lila ay naglakbay sa mundo ng hindi kapanipaniwala. Ang araw ay nagsisimula ng bumaba, nagbibigay daan sa malamlam na liwanag ng buwan. Ang mga alon ay marahang humahalik sa dalampasigan, tila nagsasabi ng mga lihim na hindi namin maunawaan. Ngunit sa gabing ito, isang lihim ang matutuklasan naming magpinsan. Alam mo, Lila, hindi ko akalaing makikita natin siya muli. Bulong ko habang naglalakad kami sa buhangin. Ang mga paa namin ay lumulubog sa malamig na buhangin. Bawat hakbang ay tila paglapit sa isang bagong kabanata ng aming buhay. Oo, sino bang mag-aakala na ang sirena ay may ganyang klasing misyon? Sagot ni Lila, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at excitement. Pero kailangan natin siyang tulungan, hindi ba?
tumango ako, ang alaala ng unang engkwentro namin sa sirenang si Marela ay muling bumalik sa akin. Nang makita namin siya sa unang pagkakataon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. May kakaibang aura sa kanyang presensya, isang halo ng hiwaga at kagandahan na hindi mo matatagpuan sa mga kwento o pelikula. Ang sabi niya, ang kanyang misyon ay isang bagay na hindi natin dapat ipagsabi, dagdag ni Lila. Pero paano natin siya matutulungan kung hindi natin alam ang buong detalye? Napabuntong hininga ako. Totoo nga naman, paano mo nga ba tutulungan ang isang nilalang na tila galing sa ibang mundo kung hindi mo lubos na nauunawaan ang kanyang pinagdaraanan? Habang naglalakad kami, narinig namin ang mahina ngunit malinaw na awit mula sa dagat, ang boses ni Marela. Ito ay musika na tila lumulutang sa hangin, puno ng lungkot at pag-asa. Sa bawat nota may kwento siyang sinasabi, ngunit hindi namin mawari ang eksaktong mensahe. Marela, nandito kami, tawag ni Lila, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Napatigil kami sa tabi ng isang malaking bato na nagkukubli sa dalampasigan. Doon sumulpot si Marela, ang kanyang malasirena na buhok ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nandito kayo, bati ni Marela, ang kanyang tinig ay tila alon na naglalakbay sa hangin. Salamat at bumalik kayo. Handa na kaming tumulong, sabi ko, habang pilit na inuunawa ang kagandahan at hiwaga ng sirena sa harap namin. Ano ba ang kailangan mong gawin? Ngumiti si Marela, ngunit ang nangiti niya ay may bahid ng pag-aalala. Ang aking misyon ay isang bagay na hindi madali. Kailangan kong protektahan ang isang bagay na mahalaga, isang kayamanang hindi maaring makuha ng sinuman. Ano ang kayamanang iyon? Tanong ni Lila, ang kanyang mga mata ay puno ng interes. At bakit mo kailangang protektahan ito? Tumingin si Marela sa amin ng diretso, ang kanyang mga mata ay tila nagsusuri sa aming mga puso. Ito ay isang bagay na magbibigay ng kapangyarihan sa sinumang makakahanap nito. Ang sinumang may masamang intensyon ay maaaring gamitin ito para sa sariling kapakanan. Napatingin kami sa isa't isa ni Lila. Ang isang kayamanang nagbibigay kapangyarihan ay isang bagay na hindi mo basta-basta mahahanap. Nagtataka kami kung ano ang pwedeng mangyari kung ito ay mapunta sa maling kamay. Bakit kami ang pinili mong maging kasama sa misyong ito? Tanong ko habang pilit na inuunawa ang responsibilidad na ipinagkaloob sa amin. Kayong dalawa ay may purong puso, sagot ni Marela. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. At kayo ay may kakayahang makinig sa awit ng dagat, isang bagay na hindi kayang gawin ng basta tao. Nagulat kami sa kanyang sinabi. Sa kabila ng aming kabataan, tila may bagay sa amin na espesyal, isang koneksyon sa mundo ng mga sirena na hindi namin alam na mayroon kami. Ngunit bago pa kami makapagtanong ng higit pa, biglang may tunog na pumutok mula sa likuran namin. Isang anino ang lumitaw mula sa mga puno, tila nanggagaling sa kadiliman. Marela, kailangan mong umalis! Sigaw ni Lila, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kami ay napaatras, ang malamig na hangin ay tila nagbabanta ng panganib. Ang anino ay lumapit, at sa liwanag ng buwan, nakita namin ang isang tao. Isang lalaking may suot na itim, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at kasamaan. Ang kayamanan ay akin, sabi ng lalaki. Ang kanyang tinig ay puno ng pagnanasa. At hindi ko hahayaang mapunta ito sa iyo, Marela. Nagulat kami sa kanyang presensya, hindi namin alam kung paano siya nakarating dito. Ang kanyang banta ay isang paalala na ang aming misyon ay mas mapanganib kaysa sa inaakala namin. Marela, tumakas ka! Sigaw ko habang pilit na hinahanap ang tamang hakbang sa sitwasyong ito. Ngunit bago pa makakilos si Marela,
Ang lalaki ay nagpakawala ng isang kakaibang enerhiya, isang bagay na hindi namin maipaliwanag. Ang hangin ay tila umikot, ang kapaligiran ay naging masalimuot. Alam ko kung sino kayo, sabi ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa amin. At hindi ko hahayaang makialam kayo. Isang twist na hindi namin inaasahan, isang cliffhanger na nag-iwan sa amin ng maraming tanong. Sino ang lalaking ito? Ano ang kanyang plano? At paano namin mapoprotektahan ang kayamanan ni Marela? Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang malinaw, ang aming misyon ay hindi pa natatapos at ang mga panganib ay nagsisimula pa lamang. Hindi ko maalis sa isip ang kislap ng mga mata ni Aling Sirena habang ikinuwento niya ang kanyang nakaraan. Parang may kakaibang mahika ang kanyang tinig na kahit anong pilit kong intindihin ay tila hindi ko lubos maabot. Ngunit sa kabila ng kanyang mga kwento, may bahagi ng kanyang pagkatao ang nananatiling lihim. Ako si Lila at kasama ko ang pinsan kong si June sa misyon na ito. Nang matuklasan namin ang sirena sa isang madilim na kuweba, hindi namin akalaing magbabago ang lahat. Noon pa man, mahilig na kami sa mga kwento ng karagatan. Pero ang makaharap ng isang tunay na sirena ay isang bagay na hindi namin inasahan. Habang naglalakad kami pauwi mula sa kuweba, hindi ko mapigilang pag-isipan ang mga sinabi ni Aling Sirena tungkol sa kanyang misyon. Ano kaya ang lihim na misyon na iyon? At bakit kami ang napili niyang makaalam? June, may pakiramdam akong hindi pa tayo tapos dito. Bulong ko sa kanya habang tinatahak namin ang makipot na daan pauwi. Matalim ang hangin at naririnig ko ang pag-alon sa di kalayuan. Oo nga, Lila. Parang may kulang sa kwento niya, di ba? Sagot ni June na tila nag-iisip ng malalim. Kinagabihan, nag-usap kami ni June tungkol sa susunod naming hakbang. Hindi kami mapakali. Pareho kaming naniniwalang may mas malalim pang dahilan kung bakit niya kami pinili para sa kanyang misyon. Ano kaya kung bumalik tayo bukas ng umaga? Baka sakaling may iba pang nais ipahiwatig si Aling Sirena. Suhestiyon ni June habang kumakain kami ng hapunan. Agad akong pumayag. Alam kong hindi ko matatahimik ang kalooban ko hanggat hindi namin nalalaman ang buong kwento. Nagpasya kaming bumalik sa kuweba kinabukasan. Madaling araw pa lamang ay bumangon na kami. Tahimik ang paligid at ang buong baryo ay tila natutulog pa. Dadalhin namin ang aming mga flashlights at mga maliit na kagamitan sakaling kailanganin namin. Ang paglalakbay patungo sa kuweba ay tila mas mahaba kaysa dati. Marahil dahil sa excitement at kaba sa kung ano ang maaaring mangyari. Pagdating namin doon, nagulat kami sa aming nadatnan. Sa halip na tahimik na kuweba, ang lugar ay puno ng mga kakaibang tunog. Parang may mga bulong na hindi namin maintindihan. Nagkatinginan kami ni June at sa kabila ng takot, mas nanaig ang aming pagnanais na malaman ang katotohanan. Pagpasok namin, nakita namin si Aling Sirena na nakaupo sa tabi ng kumikinang na lawa. Ang mga mata niya ay nakapako sa tubig at tila may iniisip siyang malalim. Aling Sirena, bumalik kami. Ano po ba talaga ang inyong misyon? Tanong ni June nang may halong kaba sa tinig. Napatingin siya sa amin at sa isang iglap, bumalik ang kislap sa kanyang mga mata. Ang misyon ko ay hindi lamang para sa akin. Kayo ang susi sa mas malaking layunin. Nagkatinginan kami ni June, hindi makapaniwala sa aming narinig. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Lumapit si Aling Sirena sa amin at sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang maliit na kristal. Ito ang kristal ng mga alaala. Sa pamamagitan nito, makikita ninyo ang nakaraan at ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Sa isang iglap, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya mula sa kristal. Tila ba hinahatak kami nito sa ibang dimensyon. Unti-unting nagliwanag ang paligid at nakita namin ang mga imahe ng karagatan, mga sirena at mga tao na tila nag-uusap sa ilalim ng tubig. Ang kristal na ito ay susi sa pag-unawa,
sa lihim ng karagatan at sa kapalaran ng inyong pamilya, sabi ni Aling Sirena habang nakatingin sa amin. Ngunit may panganib. Kailangan niyo itong itago mula sa mga taong nais itong gamitin sa masama. Puno ng tanong ang isip ko. Bakit kami ang napili? Ano ang koneksyon ng aming pamilya sa lihim na ito? Sa kalagitnaan ng aming pag-iisip, biglang may narinig kaming mga yabag sa likuran. Nagulat kami nang makita ang isang grupo ng mga tao na patungo sa aming direksyon. Ang mga mata nila ay puno ng determinasyon at sa kanilang mga kamay ay may mga kagamitan na hindi namin alam kung para saan. June, tumakbo tayo, bulong ko habang hinahatak siya palayo kay Aling Sirena. Ramdam ko ang takot sa dibdib ko, pero kailangan namin itong gawin. Hindi namin alam kung sino ang mga taong iyon at ano ang intensyon nila. Sa huling paglingon ko kay Aling Sirena, nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ilagay niyo sa ligtas na lugar ang kristal. Kayo ang pag-asa ng karagatan. Pahayag niya bago kami tuluyang nagmadali palayo. Sa ilalim ng pagsikat ng araw, tumatakbo kami ni June, dala ang kristal at ang bigat ng responsibilidad. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa susunod, pero alam kong kailangan naming protektahan ang lihim na ito kahit anong mangyari. Sa likod ng mga puno, naririnig ko ang mga yabag ng mga taong sumusunod sa amin. Ang kanilang presensya ay nagbigay sa akin ng takot. Ngunit sa likod ng takot na iyon ay ang pag-asang matuklasan ang katotohanan. At sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang tunay na koneksyon namin ni June sa lihim na ito? Sa kabila ng liwanag ng buwan na bumabagsak sa makikinang na alon, ang gabi ay tila nagtatago ng mga lihim na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Ako, si Lila at ang pinsan kong si Carlo ay nasa baybayin upang muling makipagkita kay Serena. Ang sirena na aming natuklasan ilang linggo na ang nakalilipas. Ang kanyang presensya ay nagdala sa amin sa mundo ng kababalaghan. Ngunit alam naming may mas malalim pa siyang layunin na hindi pa niya naisisiwalat. Habang nakaupo kami sa buhangin, naramdaman ko ang malamig na hangin na nagdadala ng kakaibang pakiramdam sa aking balat. Lila, sigurado ka bang darating siya ngayong gabi? Tanong ni Carlo na may halong pag-aalinlangan sa kanyang boses. Palagi siyang nag-aalala na baka hindi na muling magpakita si Serena, ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nararamdaman ko ang isang malalim na koneksyon sa Sirena, isang koneksyon na humihikayat sa akin na magtiwala. Oh, Carlo, may nararamdaman akong kakaiba tuwing malapit na siyang dumating. Para bang may musika sa hangin na tanging ako lang ang nakakarinig, sagot ko habang ang aking mga mata ay nakatuon sa kawalan, naghihintay sa kanyang anyo na lumitaw mula sa dagat. Hindi nagtagal, ang tubig ay nagpakita ng kilusan at mula sa mga alon ay lumitaw si Serena. Ang kanyang buhok na parang mga sinag ng araw ay kumikislap sa liwanag ng buwan at ang kanyang mga mata ay tila may dalang lihim na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Mabutit narito kayo, wika niya. Ang kanyang tinig ay parang musika sa hangin, puno ng misteryo at pag-asa. Serena, ano ang tunay mong misyon? Tanong ko ng may kasabikan. Inaabangan ang kanyang tugon. Sa bawat pagkikita namin, palagi siyang may ibinabahaging bahagi ng kanyang kwento. Ngunit alam kong may mas malalim pa siyang layunin. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang liwanag ang biglang lumitaw mula sa dagat, nagpadala ng mga anino sa paligid. Ito'y parang isang sinag na nagmumula sa kailaliman at kahit si Serena ay tila nagulat. Hindi ito dapat mangyari, bulong niya habang ang kanyang mga mata ay tumingin sa liwanag na iyon na parang may kinatatakutan. Anong ibig mong sabihin? Anong ni Carlo na ngayon ay nakatayo na, ang kanyang katawan ay alerta at handang umaksyon. May ibang nilalang na nagising. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito ngayon.
Sagot ni Serena, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kailangan kong bumalik sa ilalim ng dagat. Ngunit kailangan niyo akong tulungan. Mayroong 3 bagay na dapat niyong hanapin sa lupa upang matulungan akong tapusin ang aking misyon. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng maraming tanong sa aming isipan. Ano ang mga bagay na iyon? Tanong ko, puno ng pag-aalala at kagustuhan na makatulong. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang liwanag ay lalo pang lumakas at naramdaman namin ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng aming mga paa. Lila, Carlo, tandaan niyo ito. Ang unang bagay ay ang perlas ng karunungan, ang pangalawa ay ang bato ng katotohanan, at ang pangatlo ay ang bulaklak ng alaala. Ang mga ito ay susi upang mapigilan ang panganib na darating. Ang kanyang mga salita ay tila bumabalot sa amin, nagdadala ng bigat ng responsibilidad na hindi namin nakalaing darating. Maaari mo bang sabihin kung saan namin mahahanap ang mga bagay na iyon? Tanong ni Carlo, na ngayon ay puno ng determinasyon. Bawat isa ay nakatago sa mga lugar na puno ng kasaysayan at lihim. Ang perlas ay nasa loob ng isang lumang aklatan, ang bato ay nasa ilalim ng isang sinaunang puno, at ang bulaklak ay matatagpuan sa gitna ng isang patagong hardin. Magmadali kayo, hindi natin alam kung gaano kalakas ang nilalang na nagising. Bago pa man siya tuluyang mawala, ang liwanag ay nagkaroon ng huling pagbulusok at isang anino ang sumulpot mula sa dagat, malaki at maladilim. Serena! Sigaw ni Carlo, ngunit ang sirena ay lumubog na sa ilalim ng tubig. Naglaho kasabay ng kanyang mga huling salita. Kami ni Carlo ay naiwan sa baybayin, puno ng takot at pag-aalala sa paparating na panganib. Ang gabi ay tila mas madilim ngayon, ngunit ang aming determinasyon ay mas maliwanag kaysa dati. Alam naming hindi kami nag-iisa sa laban na ito, ngunit sa likod ng bawat hakbang ay naroon ang panganib at misteryo na bumabalot sa aming mundo. Habang naglalakad kami pabalik sa aming tahanan, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ano nga ba ang tunay na layunin ni Serena? Sa likod ng kanyang mga salita, naroon ang isang lihim na kailangang matuklasan. Ngunit paano kung ang kanyang misyon ay hindi lamang para sa ikabubuti ng lahat? Sa pagdating ng umaga, alam namin na magsisimula kami sa paghahanap ng mga bagay na iyon. Ngunit sa likod ng bawat hakbang, hindi maiwasang magtanong. Sino nga ba ang nilalang na nagising at ano ang kanyang tunay na layunin sa aming mundo?